mga J-Vlog, welcome ulit sa another video natin. And for today's video, ayan, i-review na rin natin. For review natin finally, itong isang bagong labas na budget smartphone or entry-level smartphone ni Vivo, ang Vivo Y05. Maganda kaya to? Tara, pag-usapan natin. So ayan, for today's video, ayan, finally, i-review na rin natin itong bagong labas na entry level or budget smartphone ni Vivo, which is a Vivo Y05. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas ito sa Philippines at marami rin nagka-interest dito dahil sa sobrang mura lang ng kanyang presyo. Pero marami rin siya mga, alam mo yun, may mga cons din siya na kinukonsider natin na mamaya is itatalakayin natin yan dito sa ating full review. Pero magkano nga muna ba ang Vivo Y05? So si Vivo Y05 mga idol, ang SRP na ito is 6,000 pesos for the 4GB64 at 7,000 pesos for the 4GB o 128. So as you can see, when it comes sa RAM, medyo mababa talaga siya, and even the storage, yung base model niya. Pero yun nga, napapansin natin ngayon 2026, parang nagiging new normal na ulit ang 4GB of RAM sa ganitong presyon. Kasi yun nga, meron tayong bali-balita na tumaas daw ang presyo ng mga RAMs today. Kaya papansin nyo, yung 4GB of RAM, nagiging normal na ulit yan sa 6,000 pesos sa price segment. Pero definitely, the 64GB hindi po. So yun lang naman ang major problem dito is the storage itself. 64GB ang base model, which is itong kinuha ko, na mababa lang talaga siya ngayon 2026. Pero magandang balita dito sa ating product link. So tap mo yung video. Ayan, dito sa section na to, view products. Mura nyo lang makukuha itong Vivo Y05. Usually pwede siya makuha around 4,000 to 5,000 pesos for the 4GB64. At yung 4GB 128 usually pwede nyo makuha ng 5,000 to 6,000 pesos. Malaki na ang discount nyo pag dito kayo sa online. Kaya parati kong pinupush dyan kayo bumili sa online dahil ang laki po na makuha nyo discount, bagsak presyo po sila. And ayun nga, si Vivo Y05, when it comes sa color options, ang dami nyo rin pagpipilian. So next mga idol is gusto ko i-share sa inyo yung mga gusto kong features dito sa Vivo Y05 at kung bakit isa rin tong magandang i-consider ngayon 2026. Unang-una is of course yung battery. Paldong-paldo kayo sa battery nito dahil napakalaki. 6,500 mAh battery capacity na offer ni Vivo Y05. So yun nga, when it comes sa performance ng battery, I know maraming mga consumers natin naghahanap na merong malalaking battery capacity. Kasi syempre, ginagamit nila sa trabaho nila, ayan pang syempre, kasi ngayon ang smartphone, hindi lang siya calls and text. Kumbaga, na natin siya, basic necessity na natin siya sa lahat ng mga ginagawa natin ngayon. So, kailangan talaga natin ng smartphone, and itong Vivo Y05 can do the job naman pagdating sa mga ganyan. Kumbaga, literal na hindi naman siya mabagal sa mga casual things like opening of apps, social media, mga ganyan. Pero syempre, pagdating sa laro, ay doon tayo magkaka-problem. Pero battery itself, kaya niya rin naman tumagal ng isang araw, depende rin sa usage. Ang nakaka-disappoint yung charging rate niya, it's 15 watt fast charging rate lang po to, or hindi na nga fast charging rate ng 15 watt pag tinera mo sa 6,500. So 15 watts siya, mabagal yan for 6.5, siguro mga 2 hours 30 minutes bago nyo full charge itong device na to. So mabagal, pero matagal naman siya malobat. Yun lang naman ang isa-sacrifice nyo ng konti dito sa Vivo Y05. Pero yun nga, it's USB Type-C po. Next, maganda i-consider dito, to be honest, is the screen size. Yung screen size nito malaki, it's 6.74 inches. At napakataas ng nits of brightness niya. It's 1200 nits of brightness ang i-offer. Ayun na nga, 1200 nits of brightness na ang i-offer niya. So napakataas. Doon pa lang sa Oppo A60 natuwa na ako doon sa 1100 niya. Ito pa, mas tinaasan pa. Kumbaga, perfect to as a navigating tool. Kumbaga, pag direct sunlight and all, makikita nyo pa ng very clear yung display nyo dahil sa kanyang napakataas na brightness. At syempre, sobrang nakakatuwa to gamitin pag nanonood kayo ng movies. Pero ito lang na the most disappointing part na hindi pa rin makamubod si Vivo is the notch display pa rin. So naka-notch display si Vivo Y05, and when it comes sa refresh rate, it's 120Hz yung refresh rate naman na, which is very snappy. Next, yung kanyang OS. So kung gusto niyo ma-experience yung Origin OS, dito na kayo magsimula sa Vivo Y05. So it is powered ng Android 16 with Origin OS 6. So ayan po yung bagong operating system ni Vivo, at kumbaga based naman sa experience ko sa Origin OS,
okay naman, meron siyang touch pa rin ng FunTouch OS, pero kumbaga when it comes sa kasi ang purpose ng Origin OS for their AI capability. So doon nyo naman mapapansin yan dito sa smartphone na to. Pero yun, mas parang FunTouch OS din siya, pero let's expect na sana mas user-friendly rin siya tulad ng FunTouch OS. Next, yung processor. Sa processor, I know marami magiging skeptical sa processor nito dahil it is powered ng Unisoc T7225 na medyo mababang processor, especially for that kind of price tag na 6,500 to 6,000 pesos SRP. Pero kung makuha nyo siya ng 4,000 pesos, medyo okay naman. Okay naman ng konti lang. Depende sa consumer. Pero yung ibang consumer, syempre, ayaw yan. Kasi marami pang mas better na processor dito sa presyo ng 4,000 to 5,000 pesos. Like MediaTek Helio G99 ng Samsung A07, Unisoc T7250 ng Tecnospark Go 3 and all. Pero sa T7225 can do the basic job naman, day-to-day tasks. Nakakalaro naman tayo dito ng mga ML, ayan, COD, pero mga AAA games huwag nyo nakasahan dahil panigurado mag-frame drop siya from time to time, especially mababa lang po ang kanyang RAM. Again, I will not recommend this sa mga gamers. Pwede lang siya sa mga casual users and casual gamers. Yung ML lang naman ang ginagawa or MOBA games. Camera performance, surprisingly maganda for an 8 megapixel main camera. So again, isa lang po talagang lente gumagana dito sa Vivo Y05. Don't expect too much sa kanyang secondary camera, pero in fairness for the rear camera, malinaw din naman po ang i-offer nitong smartphone na to. Ayan, nagano tayo ng sample. Maganda yung color reproduction ng camera, very vibrant, very sharp yung camera. Biruin mo, 8 megapixel lang yan. Pero the camera performance is outstanding. And magbibigay rin naman ako ng mga photo samples later on sa ating video. So stay tuned lang mga idol. Front facing camera is 5 megapixel. So far, pag maganda yung tama ng ilaw or lighting condition, maganda naman yung magiging outcome ng kanyang front facing camera. Kahit pa paano. For a 5 megapixel, pasado naman siya para sa akin. So sa speaker, it is stereo speaker. Sabi, tingnan natin kung stereo talaga siya. Kasi mamaya ko naman to sa speaker test natin. Pero let's try to check. So when it comes sa speaker, it is, I think single lang to eh. Pero sinasabi sa ibang site is stereo siya. Pero ayan, maganda naman dito is beyond 200% volume ang kanya speaker. I don't know kung dalawa speaker niya isa sa earpiece or isa dito sa taas. Mamaya pipaitan natin yan sa ating speaker test mga idol. Pero yun, malakas naman yung loudness. Pero yung bass quality hindi siya ganun kaganda. Next, yung kanyang IP rating. So sa IP rating, it is protected ng IP65. So medyo upgraded ng konti yung kanyang IP rating compared sa mga ibang smartphones. So pwede siya mabasa sa tubig. Hindi lang pwede malublob. For example, ginamit yun sa navigating. Tulumulan na yan. May mga valid reason tayo sa ganyang protection. Pero once na submersion sa water na matagal, yung sa possibility na makokompromiso po yung loob nito. And ang pinaka-favorite ko, of course, sa Vivo smartphone is the design and aesthetic. Ayan nyo naman. Napakaganda ng design and aesthetic nito si Vivo Y05. Diba? So, mapamura, mapa-entry, mapa-mid-range, mapa-flagship. Hindi ako binigo ni Vivo when it comes sa kanilang design and aesthetic. Napakaganda and elegant siyang. Yun mga ka-Jiblo, yung mga napansin kong pros and cons din dito sa Vivo Y05. So, for its price, kumuha nyo ng sale, okay naman siya. Basta magandang deal siya, kaya dito ko kayo bumili sa ating product link. Ayan, mura nyo lang siya makukuha dahil official store naman po yan ni Vivo at meron pa mga special voucher na naghihintay para sa inyo. Sana po nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bilhin itong Vivo Y05. Explore natin yung design and aesthetic nitong si Vivo Y05. So as you can see when it comes sa design niya, and yun, maganda naman. Yun ang pinaka nagugustuhan ko sa Vivo. Lahat ng ano nila mapa entry,
budget or mid-range and flagship. Napakaganda ng mga designs. So dito sa Vivo Y05, as you can see naman when it comes sa design nito, napaka-gorgeous mga idol. Ayan siya. So meron tayong dual rear camera system, pero again, in reality, isa lang talagang camera ang gumagana dito. Meron tayong flash at ito is light indicator niya or light LED notification. So polycarbonate back or plastic in short, pero when it comes sa color, yan gradient color siya na very attractive din naman tignan itong smartphone na to. For 6,000 plus mAh battery capacity, okay naman yung kanyang weight, hindi siya mabigat at hindi po siya mataba na smartphone. So sa right side, nandito ang ating power button, /fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the speaker grills. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman is the microphone, Type-C port at speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, magandang balita, meron po siyang pre-installed na screen protector out of the box. So pag in-explore natin, ito si Vivo Y05. Ayan yung bubungad sa atin. Ayan, meron tayong napakataas na nits of brightness na smartphone. Ayan, yun yung isang malaking feature na itong smartphone na to is yung kanyang nits of brightness, napakataas, at meron din naman siyang snappy na refresh rate. At pag bibili kayo nito, meron to free na jelly case din out of the box. So next, explore natin yung camera app ni Vivo Y05. Ayan siya. So nandito tayo ngayon sa rear camera. Meron tayong 2x zoom na hanggang 4 times digital zoom lang siya. Medyo mababa, ha? Meron siyang portrait mode for background blur. Ayan. And meron tayong night mode for low light shot. So 2x zoom hanggang 4 times digital zoom din tayo. Sa video naman, ang pinakamax na resolution niya sa rear is Full HD 1080p up to 30 fps lang siya, mga idol. And even the front facing camera, same din, 1080p, Full HD 1080p. So sa more, meron tayong panorama, scan document, time lapse, pro mode at live photos. Ayan siya. So very lang naman, simple itong smartphone na to when it comes sa ganyang mga scenario. And ayan, meron tayong grid line, level, effects, watermark, and aspect ratio, and timer. So ilan naman mga J-Vlog ang camera app netong si Vivo Y05. Very, very simple lang. So speaker test tayo dito sa Vivo Y05. Try natin siya. Mag-play tayo dito sa video ko. Hello sa mga J-Vlog. Welcome ulit for another video. And for today's video, phone comparison tayo ng mga malulupitang budget smartphone. So dual stereo siya eh. Dito siguro yung dalawang speaker niya. Dual stereo siya eh. Ano kaya ang better? No, dito meron na. Smartphone para sa inyo. Tara, pag-usapan na. Up to 200% volume siya. For today's video, phone comparison tayo ng dalawa. So when it comes sa Vivo Y05, sa loudness, malakas naman talaga or may bubuga yung loudness itong smartphone na to. The main problem is yung kanyang stereo speakers, or I think hindi talaga stereo siya, pero hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Kung i-rate ko speaker nito, 1 loss and ang highest score ko dito for its price, nasa 7 lang po. So next is biometrics test tayo dito sa Vivo Y05. So try natin siya dito sa kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Bilis din. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So yun mga J-Vlog, ang ating full review dito sa Vivo Y05. So ang pinaka-verdict ko dito sa smartphone na to, for its price na 6,000 pesos, 64GB definitely sa big no-no. Maliit yan. Pero kung makuha niya siya ng 4,000 to 4,500, ganyan, siguro, I know, maliit pa rin talaga. Sobrang liit. Kaya I suggest go for the 120GB. Pero again, kinuha ko yung 64 para mapakita rin sa consumer na kahit papano yung 4GB64 ay kahit pa naman or usable pa rin naman ngayon 2026. So kunyari, ito binili nyo, talagang sagad ang budget nyo, 4,000 lang kasi may mga ganong consumer na hindi na talaga kayang mag-extend ng budget. Pwede naman kayong maglagay ng memory card. Salpak nyo, tapos doon nalagay mga photos, mga videos nyo, tapos yung games and applications nyo doon na ilaan sa storage nyo. Na yun, hindi kasi pwedeng ilagay yung application or games sa memory card, kaya yung memory card gawin nyo na lang siyang backup sa mga ibang files, photos, videos, or music nyo.
So for me, sulit naman kahit papaano itong Vivo Y05. Depende nyo na lang kung magkano siya nakuha. Again, for its SRP or offline price niya, medyo mataas. Kaya dito kayo bumili sa ating product link para makuha nyo ng sobrang sulit. Ito si Vivo Y05. Paldong-paldo kayo dito pagdating sa battery performance, camera performance, user interface niya, very user-friendly rin naman. And when it comes sa design and aesthetic, maganda itong si Vivo Y05. At syempre, pinaka-favorite ko, yung kanya needs of brightness, mataas. Kaya ano pang hinihintay niyo mga ka-J-Vlog? Bumili na kayo nitong Vivo Y05 kung naghanap kayo ng very affordable na smartphone ngayong 2026.